merong nag-amok. Tagalog ba ako? Okay, sir. Mamaya. Motor tax. Gusto ko vlog ko yan. Hindi ko gusto sa Facebook. Ha? Hindi. Pati nga pati. Huwag mo i-post lang Facebook din, sir. Hindi ko ba boss? Pati nga, sir. Yung mukha mo ba? Oo. Ay, naano ko lang yung sign, hindi yung mga tao. Naka-blurred yun. Naka-auto blurred so ang tao dito. Siya na. Hindi ko matagalan ng tao kasi... Ha? Okay na. Okay. Kasi pag may tao, binablurred ko. Kasya ba to? Kuya Arvin po. Oo. Kahalan to? Dito yan, sa akin, sa harap, sir. Ito po. Oo. Maleta. Basta maleta, sir, dito sa harap. Kasyang-kasya sa akin. Apa? Yung bag mo, sir, gitna mo. Para... Gitna mo na lang yung bag mo, sir. Kaya mo na, sir, dyan. Apa? Okay na. Ito po. Tama pala, sir. May dala-dala kang ano, minipan, no? Kasi may init, eh. Gitna mo man na rin bag mo para hindi ka masyadong mahirapan. Apo. Okay lang magsisigat tayo. Kasi hindi ka mahirapan dyan sa gilid. Okay lang. Hindi naman mabigat to eh. Hindi, okay lang, sir. Meron pa nga ako nakisakay, sir, eh. Malaki pang malita rito, eh. O, mas malaki pa? Oo. Diyan din sa harap. Hindi, sir, sir. Ano naman siya? Galing naman siya ng ano, sir. Galing naman siya ng Makati. Papuntang na Baliskis. Oo. Makati mo dali. Oo. Eh, yung time na yun, sir, hapon. Sabi ko, grabe yung traffic. Hindi ko alam. Sabi ko, patay tayo dito. Akala ko kasi, sir, yung malita. Walang laman. Yan ko yung magkano na. Akin po, puro damit lang naman yan. Okay lang, sir. Maliit to, eh. Kasi, sakay ko, hanggang dito, nakatingala nga ako, eh. Ala, Oo. pang check-in na talaga. Oo, talaga, sir. Yung, alam mo yung sinaunang maleta, sir? Yun, gano'n. Ito, maliit lang to, eh. Maliit tong maleta na to, eh. Kaya sa kayong maleta, sobrang laki, eh. Kaya, ang text nyo po kasi bag, akala ko ang nasa inyo backpack, mag-text mo sana ako. Oo. Kaso wala pang load. Saan ang biyahe mo niya, sir? Papunta ka? Vietnam po. Kabyat na? Sana, all. Ano, ang trabaho? Hindi po. Travel. Travel lang? Ay, sana, wala kapag travel, sir, no? Kaya maliit ang gamit. Oo, tama lang yan, sir. Tama. Malamig daw dun eh. Papalamig lang. Hindi ba, sir? Ang palamigan sa SM, eh. Ikaw, sa Vietnam, eh. Kaya ng palamigan mo, sir, ah. Kaya nga Vietnam. po. Nagawa na? Saan kami, sir? Saan kami, sir? Dami yung motor, oh. Ay, doon? Oo. Doon pala tayo, sir. Ay, bawal na po doon? Private na lang po ito sa taas, sir. Sir. Saan yung rampway? Yata, sir, tatahan. Sige, sa akit na lang po ako. Bawal na pala. Bawal na. Dito yata yung saan pa yung na-disgrasya, sir, nung nakaraan? Dito yata yung sa taas. Terminal 1. Sige lang. Maaga. Dito. Dito na, pinago. Doon. Ayun. Mga nagbababa. Sir, tatabi natin. Dito na pala. Nabala pa ako? Mamaya, sir, mamaya. Mamaya. Mamaya, mamaya. Motor tax.
Hindi. Pati nga, pati. Huwag mo i-post ka Facebook yun, sir. Hindi ko ba po? Pati nga, sir. Yung mukha mo ba? Oo. Ay, naano ko lang yung sign, hindi yung mga tao. Naka-blurred yun. Naka-auto-blurred po ang tao dito. Alam mo, pasensya na kasi. Hindi pa ako nag-ano ng tao kasi... Ha? Hindi ko okay na ako. Okay. Kasi pag may tao, binablurred ko. Ito po. Ito yung pupush. Ay, okay na po yun. Sige po. Ingat, sir. Sige po. Tanong tayo. Yes, sir. Nakabook ka, sir? Di departure ako. Departure, sir. Kalawa, sir. Thank you. Departure. Departure. Another departure. Let's check in. Travel tax. Travel tax. Nakapag-check na po ba? Apo. Ano airline? Cebu Pacific po. Si Cebu Pacific naman nag-advise sa inyo na wala pang travel tax. Wala po. Dito ko na lang kunin ang pangalan ni sir. Apo. Tayo si Sir Belvis. Belvis. Pwede po kaya card dito, ma'am? Pwede pong card ang payment? Ayun, pwede pa lang card. Thank you po. Grabe, story time agad. Kita ba ako? Hello mga abangers, naks naman talaga. Naka-steady yung camera natin ngayon na kasi guys, since di ba nga may magnet yung DJI Osmo natin, meron siyang magnet na accessory. Tapos nakabili na tayo ng luggage finally kasi nadala na tayo sa travel natin sa Thailand. Kung nanonood talaga kayo, kung mga abangers talaga kayo, solid abangers. Episode 1, 2, and 3. Sobrang bigat na bigat talaga ako sa mga dalahin ko nung nag-Thailand tayo. Kaya ito, after natin mag-Taiwan, mag-Bohol, mag-Baguio, ito, pupunta tayo saan? Pupunta tayo sa Vietnam. Well, Danang, Vietnam ang pupuntahan natin kasi syempre maraming lugar sa Vietnam pero uumpisahan natin siya puntahan sa Danang. So ayun na nga, nagkwento agad ako kung saan tayo pupunta no? Okay, so ito na nga, kaya naka-steady yan. Pakita ko na lang sa inyo ngayon. Ayan. So meron pa rin akong backpack kasi syempre if ever meron akong bibilhin or mga pasalubong or kung ano man mabibili ko na pwedeng ilagay dyan kasi syempre nakatupi yung mga gamit ko eh. Syempre darating yung time na magiging bultuhan na yung mga gamit ko. So kailangan ko talaga ng backpack talaga or kahit anong bag na pwede ko ilagay dyan pag nagbultuhan na siya. Ayan, tapos meron na tayo guys. Ayan. Ay, sorry naman sa paa ko. Feel at home masyado. Ayan, so meron na tayong luggage. So yung luggage natin na yan guys, nabili ko to sa Black App. Ayan, nabili ko to guys sa Black App. Ang ganda-ganda niya para sa akin. Mura ko lang siya nabili. Ano siya, Island Elephant. Siguro ilalagay ko na lang yung link, sinipa-sipa no. Siguro ilalagay ko na lang yung link ng pinagbilhan ko nito sa Black App diyan sa description below ng video na to. Tapos puntahan nyo lang yun, tapos check nyo yung profile ko sa Black App, yung yellow basket, hanapin nyo lang doon etong luggage na yan. Kasi ang kagandahan nito, guys, tingnan nyo, meron siyang ganun, no. Hawak ko kasi yung microphone kaya tinuturo ko na lang ng paa. Meron siyang lagayan na ganyan. Wait lang. Ayan, meron siyang ganitong lagayan, no. Meron siyang lagayan ng drinks. So pag may drinks ka, dyan mo siya ilalagay. Yan. Galing, no? Kasi ang dami niya. Basta marami siyang compartment, eh. Tapos yung pinakamaganda dito, guys, meron siya yung bukasan dyan na dito rin nakalagay yung MacBook or yung laptop ko para if ever, di ba sa immigration, yung sa may x-ray, madali ko na lang siya makukuha tapos ilalabas. Kasi kailangan mong i-declare yung mga gadgets mo, lalo na yung laptop tsaka tablets. So, madali lang siya makukuha dahil dyan na siya nakalagay. Okay, so ayusin ko ulit itong camera ko. Lagay natin dito sa may luggage ulit para naka-steady lang siya. Ayun, ang galing.
Oh, boom. Perfect. Okay, so ito na guys. Andito na kasi tayo sa boarding gate talaga. So yung flight natin, 7:50 PM pa. Pero ang aga natin pumunta dito, nilagay ko talaga sa itinerary na 7 hours bago yung flight talaga natin. So 7 hours yung pinaka ETD ko sa bahay. Pero syempre nag-lunch muna tayo sa bahay. Tapos ang plano ko sana, 12 PM aalis na ng bahay. Pero tinamad-tamad talaga ako kasi nga galing pa ako ng work. Di ba nga night shift ako? Galing ako ng work, umuwi ako sa bahay ng 8 AM. Siguro mga 8:30 AM nasa bahay ako. Tapos ayun, pagka-uwi ko agad, nag-empake na ako. Kasi wala ganun talaga ako. Gusto ko yung, hindi naman gusto, ganun talaga yung ugali ko na nag-empake ako kung kailan araw na yun na yun. Pero kapag tawag doon, nung nag-Taiwan kasi kami, madaling araw yung flight, kaya gabi pa lang, nag-empake na ako, kasi hindi na ako natulog nun dire-diretso na talaga. Ganun din ginagawa ko nung Thailand, tsaka ngayong Vietnam natin. Pag uwi ko galing work, diretso agad pag-empake, nagplansya pa ako kasi marami tayong polo na susuotin ngayon, pang OOTD. Wow, OOTD natin sa Vietnam. Ayan, so yun, pakita ko sa inyo mga polo na nabili ko sa Black Up talaga guys, ang gaganda. Kaya kung magustuhan nyo, bawat episode na makikita nyo yung polo na suot ko, ilalagay ko yung link nun sa description ng video na to. And then, puntahan nyo lang yung Black Up profile ko, tapos click nyo yung doon, Yellow Basket. Wow, nagiging tindero na kasi dito guys. Kaya nag-decide ako na mag-Yellow Basket na sa Black Up. Wala kasi talaga akong plano. Dati, gusto ko siya, lalo na nung nag-trending yung mga nagla-live selling, yung nag-affiliate. Kaso nga lang, natatakot kasi ako kapag nag-start ako dito sa affiliation na to, baka mamaya kasi hindi ko siya magampanan or hindi ko siya ma-consistent kasi nga nagtatrabaho ako, nagba-vlog, nagko-content, nag-edit, lahat dami kong ginagawa sa buhay. So baka hindi ko siya matutukan. Actually, ang dami ko ng video na nagawa, lalo na sa segment ko na Midnight Snack. Ang dami ko ng Yellow Basket na gustong ilagay pero hindi ko pa siya naumpisan until now. Kasi nga, tinapos ko talaga yung itinerary. Grabe ang daldal ko na. Grabe ang itinerary ko dito sa Vietnam guys. Gabi-gabi or pagka-uwi ko, gawa ako ng gawa kasi gusto ko talaga guys, yung itinerary ko, planchado siya. Ayoko nung pagdating ko dito, kakapa-kapa ako. Kasi syempre, mahirap na gumastos ka ng biglaan nang hindi mo alam. Tapos, pagpunta mo doon, wala kang activity. Kasi may mga vlogger ako nakikita na gusto nila yung ganun, na spontaneous lang. Na pagpunta nila doon, saka lang nila iisipin ko ano yung gagawin nila. Which is maganda rin naman yung ganun. Kaso ako kasi gusto ko pagpunta ko doon, alam ko yung gagawin ko para hindi nasasayang yung oras. Kasi syempre, sayang yung pamasahe. Tsaka ito pa guys, grabe ka mahal ang pamasahe dito sa Vietnam Actually, talagang hinahanap ko kahit anong lugar na nga lang sa Vietnam kasi nga, target ko talaga ang Vietnam, Cambodia. Ito yung mga natin, Asian country. Ito yung mga target ko talaga ngayon na international na gusto ko puntahan. Tapos, habang nagsaswipe kasi ako ng Black Up, kasi ang Black Up, di ba ganun-ganun lang yan? Check ka lang ng mga video. Laging lumalabas yung Vietnam. Kaya ito, na pagdesisyonan ko na Vietnam yung pupuntahan kong next. So, actually, pa lang, January, February, para nag-check na ako kung ano yung magandang lugar na puntahan sa Vietnam hanggang yung mga office mate ko nag-Vietnam na sila. Merong nagpunta ng Sapa, merong nagpunta ng Hanoi, may nagpunta ng Ho Chi Minh. Ayan, check ako ng check kung ano yung mga magaganda at saka maraming magagandang puntahan doon sa mga lugar na pinuntahan nila. Yun nga lang, naubusan na ako ng panahon, kaka-check, hanggang dumating na yung time ng March na, di ba, January, February, ano pa yan, ang dami nating ginagawa kasi nagbagyo tayo ng 2 beses, January and February. Kaya pag tungtong ng March, saka pa lang ako nakapag-book. Tapos ang mamahal na. Tapos dumating yung seat sale. Hindi ko alam kung kailan dumating yung seat sale. Nagkaroon ng seat sale. Nagkaroon ng mga kung ano-anong sale sa Cebu Pac at saka kung ano pa mga airlines. Dumating na yon. Tapos nahuli na ako. Dahil gusto ko talaga ma-check kung saan yung maganda. Hanggang dumating yung time na nakahanap ako ng booking website na may seat sale sila. Saan ko ba yun nakita? Sa trip.com. Ayun. Nagkaroon sila ng sale yung trip.com. Kaya nakuha ko overall round trip yung Danang Vietnam natin ng less than 10,000. Siguro mga 8,000 plus at sobrang baba na nun guys. Pero kapag naka-seat sale kayo, may mga iila na nakakapag-book ng mga 5,000, merong 4,000. Ganun yung nabubook nila na round ticket or round trip ticket. Pero ako ang nabook ko is 8,000 plus. Pero okay na yung sa akin kasi nung nag-check talaga ako sa Cebu Pacific ng Danang, Hanoi, Ho Chi Minh, ang dami
ko chinek talaga. Sobrang mahal. Umaabot ng 14,000. Round trip ticket, umaabot ng 17,000. Grabe. Kaya nung dumating talaga yung time na naghanap ako sa, hindi ko alam kung naghanap ako sa booking.com. Hindi. Basta hindi ko na alam kung saan. Basta, chinek ko na lahat ng mga possible website na pwedeng mag-book. And then, sa trip.com ako nakahanap ng pinakamurang flight ticket papunta. Siguro itong papunta ko, 3,000 plus ata to. Oo, ito papunta ko 3,000 plus. Tapos yung pabalik ko, 5,000 plus. Pero yung pabalik ko kasi, mayroon tayong layover sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pero ang layover lang natin yung 2 hours lang. Kaya di tayo makakapaglibot-libot doon, sayang. Kaya, pero syempre, magkakaroon din naman tayo ng time para mag-Malaysia. At abangan nyo yan. Okay, so focus muna tayo sa Danang, Vietnam. Actually guys, di ba nga, umalis ako ng bahay ng 1 p.m. kahit 7 p.m. pa yung flight ko. Tapos, eto na nga, ang dami ko yung story time talaga guys. Pag alis ko ng bahay, hindi ko talaga kasi alam kung ano yung magiging transportation ko. So, yung transportation ko dati, nung nag-Thailand ako, di ba, galing ng bahay, lumabas ako ng highway para sumakay ng bus, simula Commonwealth hanggang PTEX. Di ba? PTEX yung terminal ng mga bus. Hanggang doon. Tapos, nung pagbaba ko ng PTEX, nag-book na ako ng joyride, yung parang angkas, ganyan, umangkas na ako kasi nga ang bit-bit ko lang nun isang backpack tapos isang duffel bag, kaya bigat na bigat ako, kaya confident din ako mag-book ng angkas or ng joyride noon kasi nga yung bit-bit ko hand carry lang talaga siya. Pero ngayon kasi sa Danang, Vietnam kasi usually ang ginagamit na transportation talaga nun is Grab. Pwedeng Grab motorbike, pwedeng Grab car. Okay, eh syempre meron akong maleta ngayon, so iniisip ko kung pwede rin kaya sa Danang, Vietnam na mag-motorbike, kung possible ba yun kasi may pupuntahan tayong lugar, ano kasi doon, ayoko i-spoil kasi basta magkakaroon tayo ng iba't ibang accommodation doon na syempre bibitbitin natin tong luggage natin. So pinaplano ko sana na pag mag-transfer na tayo sa susunod na accommodation, magmo-motorbike lang tayo. Kasi ang ginawa ko guys, simula sa bahay, transportation ko papunta dito sa Naiya, diniretso ko na mula bahay talaga mismo hanggang dito sa Naiya Terminal 3, nag-joyride lang ako. Grabe guys, no? Angkas. So, ganito guys, sobrang tuwa ko talaga dito sa joyride na to. Lalo na dun sa driver, 5-star ka. Hindi ko sure kung papayag ka, pero para kasing lively siya. Hindi kasi ako nagpaalam guys sa kanya na kung pwede siyang i-post. Yun nga lang, hindi ako nakapag-tip kasi hindi ako nakapag-withdraw. Tapos, sobrang siksik yung pera ko. Kasi yung pera ko ngayon, galing kasi ako ng office, hindi ako nakapag-withdraw. So, yung pera ko talaga, yung as in cash ko lang dito, binilang ko lahat-lahat, pati mga barya. Umabot lang siya, sumakto lang siya sa 1,650, which is yung bayad sa travel tax. Kasi hindi ako nakapag-online payment ng travel tax. So, merong 50 pesos na fee. Kasi sa Cebu Pacific, nag-offer sila ng ganun. Pero sa trip.com, kasi wala akong nakitang ganun. Pero kung meron, pwede nyo i-comment dyan guys para matulungan natin yung iba na gusto mag-book sa trip.com. Pero kasi wala akong nakita doon na pwede ka magbayad ng travel tax. So, ayun, naglaan ako ng 1,650 for travel tax. Tapos, magkano na lang yung cash ko na natira? Almost 400 pesos. Tapos may mga barya na siya na may 5 piso, 10, ganyan. So, sobrang baryang-barya siya. So, nung nag-book na ako ng joyride, papunta dito sa Naiya Terminal 3, ano siya, 380 pesos lang. From Commonwealth, Quezon City hanggang Naiya Terminal 3, Pasay City. So, nag-compare din kasi ako Ang una kong option talaga dapat is parang gagawin ko rin yung ginawa ko nung nag-Thailand ako na puro commute ganyan. Pero this time dapat, ang gagawin ko is mag-MRT ako para at least naka-aircon. Pero inisip ko kasi baka mangyari na naman na sobrang natagalan ako sa mga biyahe na yan Kasi katulad dun dati na nag-Thailand ako, sobrang haba ng biyahe ka ng bus mula Commonwealth, dumaan ng Espanya hanggang dumaan ng PTEX. Tama ba naman ng Espanya? Dumaan ng PTEX. Espanya tsaka PTEX siya. So, sobrang haba nung binyahe ko na yon. Ayun guys, kung naririnig niyo may mga batang sumisigaw kasi malapit ako sa playground. Yung gate ko kasi is gate 101, which is yun mismo yung tapat na tapat ng playground dito sa Naiya Terminal 3. Kung may naririnig kayo, hayaan nyo na. Tapos, ayun na nga. So, continue na natin. Tawag dito. Hala, malulobot na ako. Ang bagal ko pa naman magkwento. Ayun na nga. So, nag-joyride ako. 380 pesos siya hanggang dito sa Naiya Terminal 3. Grabe, sobrang init talaga nung biyahe. Biruin mo, ang biyahe ko 1 p.m. Kasi nag-book ako ng 1 p.m. Tapos, dumating siya 1:20 p.m. doon sa bahay. Tapos, bumiyahe kami siguro mga lagpas 1 hour. Kasi syempre kasama na doon yung traffic. Pero nung nilagay ko sa itinerary, alam ko, 1.5 hours yung biyahe. As I know. Tama ba? 1.5 hours.
Ay, hindi ko na nilagay dito kung ilang hours siya. Pero kasi, ang ETD ko or yung departure ko mula sa bahay, yung alis ko pala sa bahay hanggang sa NAIA, mag-start dapat yun ng 12 p.m. pero 1 p.m. na ako nakapag-book. Tapos 1:20 siya. Tapos nakarating kami dito basta mga lagpas 2 p.m. na siguro mga 2:30, ganyan. Kasi natapos ako sa may immigration. Siguro mga mga 3:30 p.m. Mabilis lang, mabilis lang yung sa may, mabilis lang yung sa pag-print ng, ano man tawag dito? Yung ticket. Nahirapan ako magkwento, galing ako sa trabaho. Boarding pass, ayun. Magpasensyahan nyo na guys, galing ako sa shift ko sa trabaho, tapos wala pa akong tulog, tapos na-stress ako sa immigration, grabe, kinabahan ako talaga ng malala. Tapusin ko lang muna yung kwento ko. Anong oras na ba ngayon? Nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-vlog or mag-opening kasi wala nang halos tao dito sa side na to ng gate 109. Gate 109 kasi to hanggang 107. Ito sa tapat ko dito yung 101. Ayan siya. So anong oras na ba? 5:33 or 5:30? 5:30 na, so ilang oras na lang? 2 hours na lang flight ko na. Tapos ano pa ba? Ayun na, hindi ko na natapos. Ito na guys, yung nangyari sa Joyride. Kapag nag-book kayo ng Joyride tapos meron kayong maleta, dapat i-indicate nyo talaga sa notes kung ano yung mga dala ninyo. Kasi guys, sa totoo lang, hindi naman nila cargo ng mga driver na dalhin or tanggapin yung mga dala nyong gamit, lalo na kung motorbike lang sila guys. Kaya maganda talaga i-declare ninyo sa notes kung ano yung mga dala ninyo, kung ano yung suot ninyo, para at least handa sila or pwede silang tumanggi agad-agad doon pa lang sa application. Or hindi nila i-accept yung booking kapag ganun yung mga condition na meron kayo sa notes. Kasi syempre guys, mahirap na hindi nyo nilalagay sa notes, tapos pagdating ng meet up ninyo, gulatan na lang kayo na, ay, may maleta ka pala, ay, ganito pala, mabigat pala yung dala mo, ganito, ganyan. Maganda talaga i-declare ninyo guys para at least, diba, good vibes kayo kapag na-meet nyo na yung driver. At yun na nga ang nangyari guys, sobrang good vibes kasi nung na-meet ko si kuya, eto nga si kuya, in-screenshot ko yun ay hindi ko alam kung nandito, basta ilalagay ko na lang, ipapost ko na lang talaga siya dyan. Super 5 stars talaga siya guys. Hindi ko alam kung papayagan niya na i-post ko siya, pero kung hindi, comment na lang po kayo dyan kuya, pero highly recommend ko talaga kayo kasi yung meet up pa lang namin, nag-text pa lang muna siya, ang dami ko namang kwento. Nag-text muna siya sa akin na on the way na siya, tapos yung pangalawang text niya sa akin na okay lang sir, ako na bahala sa bag mo. Yun lang yung text niya nung una. So akala ko, ang pagkakaalam niya, kasi una kong binanggit is bag, meron po akong dalang backpack, tapos meron po akong dalang maleta na 20 inches. Siguro hindi niya inopen yung buong notes, kaya siguro ang nakita lang niya is backpack, kaya akala niya bag lang yung dala ko, kasi ang text niyang pangalawa sa akin, sir ako na bahala sa bag mo. So nire-replyan ko siya, kaso wala nga akong load nung time na yun. Tapos nagmamadali na ako kasi preparing na ako, kasi gusto ko kasi pag nag-book ako, kumikilos pa ako para at least pag habang nag-aantay ako sa driver, meron akong ginagawa. Ang bilis din niya. Siguro mga 10 minutes or less than 10 minutes nandyan na siya. Ang bilis niya. So, nagre-reply na sana ako sa kanya na, kuya, meron din akong dalang maleta, baka hindi mo nabasa. Yun, hindi yun nag-send kasi nga wala na pala akong load. So, ang nangyari nagtuloy-tuloy ako sa ginagawa ko. So, hindi ko alam. Tumatawag na pala siya. Nagsasapatos na ako noon. Hindi ko na siya na-replyan talaga dahil hindi na ako nakapag-load. Tapos, yun, natuloy-tuloy na. Tapos, minute ko na siya. Nung minute ko na siya, sinabi ko na agad, sabi ko, kuya, hindi lang po bag, pakandala ko may maleta po. Opo sir, nabasa ko po, sabi niya ganun. Hindi ko alam kung yung pagkakasabi niya, pero ang ginawa niya guys, kinuha niya na agad yung backpack ko, tapos nilagay niya na sa harapan niya. Sabi niya, okay lang po sir, ganito talaga, meron pa nga dito sir, mas malaki pa, yung abot daw hanggang baba niya, kasi malaki talaga yung maleta nung pasahero niya nung nakaraan daw. Tapos, yun, nasa harap lang niya, swabe lang talaga yung maleta ko, tapos syempre yung backpack ko tsaka ito, sling bag ko, nasa akin lang. Medyo nangalay lang kasi ang haba ng biyahe namin mahigit kumulang 2 oras, 'di ba? 1.5 hours, parang ganun. Pero mabilis din yung biyahe niya Ang kagandahan kasi nun guys, nung nagbayad na ako sa kanya ng 400 pesos, sinusuklian pa niya ako ng 20 kasi nga, hindi na ako nakapagsabi sa kanya na, kuya, wag mo na akong suklian kasi may nangyari. Eto guys, alam ko na videohan ko yung nangyari na to, kaya ipapost ko talaga dito yung clip. Alam ko rin na narinig din yung boses. Siguro boses na lang yung maririnig nyo dito guys, kasi tinago ko na yung camera dahil merong nag-amok. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never